Magandang umaga po sa atin lahat. Hindi ako ay nagagalak. Huling linggo na naman po ng buwan. At ang pagkakataon na ako ay makapaglingkod sa inyo ay isang karangalan at isang paghahanda para po sa ating lahat. At sa totoo po, tuwing ako ay tumatayo kahit sa mandako po, kahit sa dako ng kongregasyon, ay lagi ko pong dinadalangin na ako ay bigyan ng kaalaman, lalo tigit sa mga salita ng Diyos na aking inihahayag. Kung kahit sa aking panalangin po ay lagi ko pong sinasabi na sana ang lahat ng ating inahain o binabahagi sa ating mga kapatiran ay kaalaman na nanggagaling sa ating Panginoon. Kung kaya po ay nagbigay ako ng mahabang panahon sa pagkakataong ito ng pag-aaral tungkol sa isang paksa na maaaring may kinalaman sa kasalukuyang issue o kung saan ay maaaring kaharapin ng bawat isa sa atin. Kaya po hinihiling ko na sana ay mabigyan nyo ng sapat na atensyon nang sa gayon ay matutukan ninyo ang ilang mga ibabahagi ko pong mga chapter and verses. At karamihan sa mga chapter and verses na aking ihahayag dito ay hindi ko na po isa-isa babasahin, lubang napakarami. Kung kaya lahat po ay nilagay ko na sa PowerPoint. Kung meron po kayong ay maaari nyo itong kunan, at kung nasa tahanan naman kayo ay maaari ninyong pag-aralan. Sa umagang ito ay nais kong ihayag ang isang paksa na kung saan ay nauukol sa ating local church na tinatawag and its autonomy. Okay. Very broad po ang topic na to para sa ating Bible study sa umagang ito. Sa banal na kasulatan po ay laging itinuturo yung nauukol sa kung saan ano ba ang church. Kadalasan po ito ay dinidefine ng iba bilang building o kaya ay isang lugar na kung saan ay pagdadausan ng mga gawaing maka-Diyos ng mga mananampalataya. But when we are talking about and when we are going to define what is church all about, sa ating pong salita, ito po ay kalipunan o grupo ng mga tinawag mula sa labas. Kayo po, kunwari kayo po ay galing sa Sabadista, galing sa ibang relihiyon. Kayo po ay dating Katoliko, kayo po ay walang relihiyon. At nung kayo po ay tinawag o naisipan, lumapit sa itong Panginoon, gumagawa po tayo ng tinatawag na isang assembleya o sama-samang naglilingkod sa ating Panginoon. Kung kaya, ang ibig po sabihin ng church ay tinatawag na ibig sabihin out. Yung Ecclesia naman po ay ibig sabihin ay calling o tinawag. Kaya po ito ay tinawag, kalipunan ng mga tinawag mula sa labas. Ang banal na kasulatan po ay nagtuturo na kung saan ano ba yung church na sinasabi po. May dalawang katuruan sa banal na kasulatan. Isa yung tinatawag po natin universal church at yung isa ay yung tinatawag natin na earthly assembled o yung tinatawag natin local church. Ito po, itong ating kinagbibilangan, ito yung tinatawag natin Imos Local Church. Meron po tayong tinatawag, kung minsan sa Pasay Local Church. Cavite, Local Church. Rizal, Local Church. Tondo, Local Church. Sa mundong ginagalawan po natin,
maraming iba't ibang local church. Pero wala po tayong tinatawag na central church. Mapapansin niyo po, yung ilang mga kongregasyon, meron silang, sa central church tayo, ganito. Wala po tayo tinuturo sa banal na kasulatan. Kung kaya, mayroon lang po tayong tinatawag na universal church. Yung universal church po na yan, lahat po itong mga local churches na to, sa ating huling sandali, ay papaloob sa universal church, na kung saan ang paghahari ng ating Panginoon ay nasa universal church. Ito yung tinatawag nating universal or heavenly assembly, na kung saan lahat ng mga pinili, lahat ng mga idinagdag ng ating Panginoon ay magsasama-sama at magkikita-kita sa universal church. Samantalang ang ginagawa po natin dito, sinatawag nating earthly assembly o yung ginagawa ng bawat kalipunan, tinatawag natin earthly assembly. Dito sa local church, tayo ay nagpapatibayan. Tayo'y nag-aaralan. Tayo'y sumasamba. Bilang paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoon upang makasama natin sa universal church. Bigyan ko po kayo ng pagkakaiba kung ano ang kaibahan ng universal church at ng local churches. Pag sinabi po natin universal church, ito po ay nauukol sa kung saan ay tinatawag natin heavenly assembly na makikipagtipan tayo sa ating Panginoon, sa katawan ng ating Panginoon. Samantalang ang local church na tinatawag naman po ay kung saan pisikal na nandito tayo, ngunit ang mga gawain po rito ay maraming iba't ibang karakteristik. Pagkat po sinabi natin universal church, ito'y nauukol sa espiritual. Kumbaga, tayo po ay tinawag na heavenly assembly of everybody, na kung saan ay ang lahat ng pangyayari sa ating mga buhay, alam dito na tayo po huhusgahan. Kung tayo ba'y pala dito o hindi. Kung tayo ba'y dinagdag ng ating Panginoon o hindi. Samantalang ang tinatawag natin na physical o itong tinatawag nating earthly assembly, ay dito'y sinasagawa natin ang iba't ibang uri ng ating mga activities. Ito yun, linggo-linggo. Yung ilang mga kongregasyon, mayroon pa po silang Huwebes, Sabado, o iba't ibang araw. Yun ang tinatawag nating physical assembly. Ang pagkakaiba po ng universal church, wala pong itong tinatawag na organisasyon. Pero sa ating local churches, mayroon po. Nandiyan mga ministro, may treasurer, etc. May mga elders, may deacons, may mga natatanging mga aawit. Ang dami po. Mayroon pang committee sa finance, committee sa food, may dami po. Pero sa atin, sa Universal Church, or Universal Assembly, tanging ang Panginoon lang ang siyang mag-uutos at maggagawa o magsasabi kung ano ang dapat sa bawat isa. Hindi ka maaaring madagdag sa Universal Church kung ikaw ay hindi dinagdag ng ating Panginoon sa kanyang church. Tinatawag nating true salvation. Samantalang dito po, kapag ka nakaimbita tayo, gusto nating sumama, physical, we join voluntarily. Tama po ba yan? We invite people to join with us.